love the person, be honest to that person. Kung meron man nagbago siya, be honest to that someone. Kasi nga, di ba nga, paano na lang kung madiscover pa niya, di ba? Mas pinili ng Team Tara na sa Amerika sila mga anak para makuha nila ang legality sa mga bata o para ang pangalan nila ang malagay sa birth certificate ng mga babies. Na unang pumunta ng Amerika si Tanch. After a month ay sumunod naman dito si Sarah. So paano nga ba nakapunta sa Amerika ang Team Tara? Nakapunta sa Amerika ang Team Tara sa tulong ng mga Team Tara na nasa America base. Yung mga Team Tara Panapix loyal talaga na nasa San Francisco. So yun ang tumulong at nag-sponsor sa Tara para makapunta sila sa Amerika. At yun na nga, nung nagpunta sila sa Amerika, doon sila tumira sa bahay ni Achi-san. Si Achi-san ay isa sa mga sponsor ng Team Tara. So pinatira niya ang Team Tara sa bahay niya habang naghihintay sila ng delivery due date, kung saan maunang mga anak na si Tanch. So habang nasa Amerika pa sila, habang maliit pa yun siya ni Sarah, pinagtrabaho ni Tanch si Sarah. Or baka pinili ni Sarah na magtrabaho kasi nga ayaw na niyang maging pabigat sa mga kasama nila sa bahay. So pinili ni Sarah na magtrabaho pasikreto. So pinayaan ito ni Tanch. Kung naalala niyo doon sa live na sinasabi niya, nagsinungaling doon si Tanch na sinabi niya si Sarah ay nasa gym. Hindi po, wala po sa gym noon si Mamo Sarah, kundi galing po siya noon. Nagtatrabaho po siya noon. Tapos pararating niya lang noon. At ang nangyari pa nito, nung dumating si Sarah, ay siya pa ang nagluto o nagsaing. Diba? Grabe lang. So ayun na nga, sinabi nga niya na nasa gym, di ba? Pero nagtatrabaho po si Sarah ng mga panahon na yun. Kung maalala niyo dun sa last live nila ni Tanch bago manganak. Isa sa mga sponsor ng Team Tara ang naging malapit kina Sarah at Tanch. At yun na nga ay si Army Chan Ferrer, ang pinsan ni Achi-san. Si Army rin ang nagsilbi nilang tour guide habang nasa Amerika ang Tara, kung saan sila ay namamasyal dito. At yun na nga, nagmumuni-muni, palaging nandyan si Army Ferrer. Si Army Ferrer din ang kasama ni Tanch na sumundo kay Sarah at Davi sa airport. At higit sa lahat, si Army din ang naging backer nila para makahanap sila ng trabaho sa Amerika, kung saan nga nagtrabaho muna si Sarah secretly. Kasi nga maliit pa yung tiyan niya, so nagtrabaho siya doon secretly para kumbaga makaprovide na rin sa kanila na Tanch, kasi nga nahihiya na sila sa mga friends nila doon or sponsor or friends na rin, at ayaw niyang maging pabigat. So ayun na nga, nagtrabaho na lang siya secretly kasi nga di ba bawal doon kasi tourist visa na sila. So secretly yun yung sinasabi na sa live na nag-gym pero nagtatrabaho pala. Bago mga anak nga si Tanch ay binisita muna sila ni Baby Daddy, o ang Baby Daddy ay si Vince Son. Binisita muna sila ni Baby Daddy at yun na nga panay ang suggest ni Baby Daddy na kung maaari siya lang daw ang ilagay sa birth certificate. Yun na nga, naiirita na daw si Tanch kasi nga dapat sila ang nagbe-build ng family ni Sarah, so sila dapat ang nakalagay sa birth certificate. At yun na nga, panay suggest na si Baby Daddy. So ayun na nga, binigay na ni Tanch yung mga rules and regulation na kay Baby Daddy na hindi pwede. Kahit sa panganak gusto ni Baby Daddy na nandoon siya pero ayaw ni Tanch. So pinanindigan ni Tanch yung sinabi niya na si Baby Daddy ay sa labas lang. Kumbaga out na siya sa picture. Kumbaga kung magse-celebrate sila is dapat nga is-separated na sila. So isa yun sa mga pinanindigan ni Tanch. January 4, ipinanganak si Natalia Lubete Garcia sa Amerika, kung saan kasama ni Tanch si Sarah all the time. During the labor, lagi nandyan si Sarah hanggang sa nga naipanganak nga si Baby Tali. So yun nga, after nga manganak ni Tanch, si Sarah muna ang nag-aalaga kay Baby Tali. Kasi nga, bukod sa kailangan pa magpagaling ni Tanch is nagpa-practice na din si Sarah sa paghawak ng bata kung paano humawak o mag-alaga ng baby kasi first time mom siya. So ayun na nga, habang inaalaga ni Sarah si Baby Tali, nagkaroon ng mga pagbabago kay Tanch. O yung iba nga sabi nila postpartum yun. Pero hindi, nagkaroon ng pagbabago kay Tanch. Kasabay ng pagpanganak niya kay Baby Tali ay ang pagbabago din ng kanyang damdamin o bumalik naman siya sa tinatawag na confusion era niya. Nang ipanganak na nga si Baby Tali, ay yun na nga, si Sarah na nga yung nag-aalaga dun sa bata. Si Tanch naman ay nagkaroon o dumanas ng postpartum.
O yun na nga sinasabi nila nga, di ba, pagkapanganak, yung ng postpartum. Nagkaroon siya at bumalik siya sa confusion era na naman niya. Confused na naman si Tanch. So ayun na nga, naisip niya yung sinabi ni Juan na sa Amerika na lang sila tumira. And since hindi niya kayang i-open up yung kay Sarah muna, sa iba niya ito in-open up. So habang nagiinuman sila, na ano sa bibig ni Tanch, yun na nga ang mga confusion niya at mga gusto pa niya mangyari. Kumbaga, she's craving for more. So, ayun. Kasama niya noon ang kanilang malapit na kaibigan o ang sponsor din nila na si Army. So, habang nag-aalaga nga si Sarah kay Bibi Tali, si Tanch naman ay panay naman ang usap nila ni kasabay na pag-open up ni Tanch kay Miss Sponsor nga habang nagiinuman siya ay nagkaroon ng mga pagbabago sa damdamin ni Tanch kasabay nga nun ang pagpanganak niya kasi nga baka dumaranas siya ng postpartum. So ayun na nga, bumalik si Tanch sa confusion era niya at higit sa lahat sa insecurities at mga pagkukulang ni Sarah. Kumbaga hinanapan niya si Sarah ng mga pagkukulang na hindi pa mai-provide ni Sarah kasi nga si Sarah ay buntis din at nagkakaroon din siya ng mga hormonal imbalance. So ayun na nga, nagkaroon na sila ng mga konting mga misunderstanding kasi nga si Sarah nga is nagkakaroon na siya ng, kumbaga nararamdaman niya yung mga pagbabago kay Sarah, ay kay Tanch. So, kumbaga hindi pa nag-open up si Tanch kay Sarah sa mga nararamdaman niya, mga pagbabago sa sarili niya, lalong-lalo na sa puso niya. Si Sarah naman is nagkakaroon na ng tinatawag na selos. Nakakaramdam niya na siya ng selos sa isang tao kasi nga malapit na sila ni Tanch. So, nagkakaroon na siya ng doubt sa pagmamahal ni Tanch. So, since si Tanch naman, panay ang assure niya kay Sarah. Kumbaga, nagkakaroon na rin ng white lies si Tanch kay Sarah. So, ayun nga, ano ang nangyari nga ba sa inuman nila ni Miss Sponsor? At ano ang mangyayari kay Sarah? So, paano to? Abangan nyo na lang yung part 5. So, before this video ends, bago tayo mag-proceed sa next part is, ang masasabi ko lang ay, huwag mong saktan ng isang tao sa kasinungalingan. Ay, huwag mong pasayahin ng isang tao sa kasinungalingan. Mas mabuti pang saktan mo siya gamit ang katotohanan kaysa paligayahin o pasayahin mo siya gamit ang kasinungalingan. If you love the person, be honest to that person. Kung meron man nagbago siya, be honest to that someone. Kasi nga, di ba nga, paano na lang kung madiscover pa niya, di ba? Mas lalala pa yung gulo sa inyong dalawa. Mas magkakaroon pa kayo ng gap imbis na magkakaroon kayo ng mutual decision, di ba? So, yun na. Huwag mong saktan ng isang tao. Huwag mong paligayahin ng isang tao sa isang kasinungalingan bagkus ay saktan mo siya sa isang katotohanan. Thank you.